but mercy. Makikita natin ang dalawang kulay mula sa puso ni Jesus. Isang puti bilang tanda ng kaniyusan at isang pula bilang tanda ng walang hanggang pag-iinit ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa puso, sapagkat ang puso ni Jesus ay puso na walang hanggang awa ng Diyos. Tinuruan tayo ni Pope Francis na ang mukha ng Diyos ay makikita sa dalawang bagay, that He is full of mercy and compassion. Hindi pwedeng iniwalay ang awa at ang haba, sapagkat ang haba kung walang awa ay walang aksyon, o ang awa kung hindi ka nahaba ay walang pagtugon. Sa ating pagbabasa at pagdiriwang, kung ating i-review, last week ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa mga kababaihan, particular kay Magdalena. Nang wala na si Jesus sa lungin, sila ay nalungkot, ipinakita ang kanyang pagkabuhay sa mga kababaihan. Bakit sa mga kababaihan? Sabi natin, ang babae mabilis kumalat ang balita na mabubuhay si Jesus. But pinanda, hindi dahil sa pagpagiging marites, because in the Old Testament, ang babae ay simbolismo ng kasalanan. Sa pamamagitan ni Eva, sa pagtukso ng demonyo. Kaya sa kanyang muling pagkabuhay, iniangat ni Jesus ang estado ng pagtingin sa kababaihan mula sa kasalanan patungo sa kaligtasan. Dito, ipinalita at pinakayag ng Magdalena na ang Panginoon ay muling nabuhay. Kaya nga si Magdalena ay apostol ng mga apostoles. Siya ang tagapagdala ng balita na si Jesus ay nabuhay. Kaya nga kumalat ang balita nakarating sa mga apostoles. Sa aming Ebanghelyo, ang event ay nangyari linggo ng gabi. Ang pagkabuhay ay nangyari linggo ng umaga. Kumalat na ang balita. Ang mga apostoles ay magkakasama sa isang kwarto. Nakapigil ang silid sa takot sa mga Hudyo. Sila ay natatakot na baka sila din ay patayin at ipako sapagkat sila ay mga tagasunod ni Jesus. And out of fear, sila ay nagtago. Pumasok si Jesus sa gitna nila at akala nila ito ay multo o ghost. Paano na-recognize ito ay si Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbati? At ang iyong bati ngayon, sumainyo ang kapayapaan. Ito rin ang bati ni Jesus kapag sila ay nagsisimulang kumain, magnilay, magturo tungkol sa kapayapaan. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, ibang konteksto ng kapayapaan. Sapagkat ang mga apostoles ay nalulumbay, natatakot, nabibigati at nagdadalamhati. Ang kapayapaan ng Jesus ay tanda ng pag-asa. Huwag kayong natakot, ako ito, ako ay buhay. Kaya ang sumainyo ang kapayapaan ay tanda ng muling pag-asa sa mga apostoles. Naalisin ang kanilang takot. Alam natin na ang takot ay gawa ng demonyo. Fear is the work of the devil. Sapagkat inaalis ng takot ang ating pananampalataya, tayo ay napaparalyze, tayo ay nagkakaroon ng kapahinaan ng loob kung tayo ay natatakot. Kaya naman, binali ni Jesus ng kapayapaan, hindi ng sumbat at galit. Hindi niya sinabi, bakit niyo ako iniwanan? Nagpasan ako ng krus. Bakit kayo nagtago? Bakit niyo ako itinay ng 3 beses? Walang ganong galit si Jesus. Bagkus, binigyan niya ng kapayapaan sapagkat alam niya
puso ng mga apostoles ay takot at pangamba sa kanyang pagkamatay. Kaya nga ang kapayapaan ay wala hanggang awa ng Diyos. Sa halip na magaling, siya ay naawa. Sapagkat that is the nature of Jesus. Siya ay buhay, fountain of our mercy. Tatlong bagay ang pinapakita sa atin ng Ebanghelyo sa libong ito. Una, kahit na tayo ay natatakot o nagdududa sa Diyos, si Jesus pa rin ang unang lumalapit sa atin. Tama mali. Tama, diba? Kahit na tayo ay natukso, kahit na tayo ay nagkasalan, kahit na tinaligan natin at kinalimutan ng Diyos at sa ating personal na interes, siya pa rin ang Jesus na kailanman hindi tayo iiwanan, bagkus siya ang unang lalapit